Okay, good day guys. So again, my name is G2. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. And today, sa episode 2 natin, our guest is locally employed in one of the biggest airlines in the world. Okay, his name is Lino Obanya, and he's currently a certified licensed avionics engineer. So without further ado, let's start. Sir Lins, kumusta? Mabuti naman. Kamusta buhay ng mekaniko? Mabuti naman. Nakakaraos naman. Nakakaraos naman. Any plans of going outside? As of now, pinag-iisipan pa. Nag-iisipan pa kung ano. Pero, di ko naman sinasara yung opportunity, yung pag-grab ng opportunity. Pero as of now, okay pa naman ako sa trabaho ko ngayon dito sa Pilipinas. Okay. I'm sorry, Sir Lino. Lino, by the way, please introduce yourself. Mukhang kulang yung nasabi ko. Yeah, Sir Lino, please. Magandang, before anything else, thank you Gerald sa pag-invite mo sa amin dito. Pleasure. And magandang gabi sa inyong lahat na sumusubaybay sa kanyang YouTube channel. And please don't forget to like and subscribe on his channel sa mga videos niya, sa mga subaybayan niyo yung kanyang mga videos at mga interviews din para ano. Ako nga pala si Lino Obanya, nagtatrabaho po ako dito sa Pilipinas. Dito lang po sa may Pasay City. Ang specialty ko po is avionics. Certifying staff po ako. Ang main business ng company pinapasukan po is maintenance, repair, and overhaul. So, may mga customers kami, airline customers. Then, approve siya ng FAA, EASA, and CAAP, Aircraft Maintenance Organization. So, yun lang. So, Sir Lino, medyo napaka-jargon. Saan ba yung EASA? Ano yung FAA? Ayun, FAA is American, USA, Federal Aviation Administration. So, para makapasok yung mga N-registered aircraft, which is mga US-registered aircraft, at maayos po namin yung mga aircraft dito sa Pilipinas, kailangan certified kami ng FAA. Then, EASA naman is European Aviation Safety Agency, so kailangan certified din kami ng European. So, para makapasok din yung mga European aircraft dito sa Pilipinas at maayos din ma-repair din namin o ma-overhaul namin yung aeroplano na galing sa Europe. Yung CAAP, syempre, yung mga aircraft dito sa Pilipinas na naka-register dito sa Pilipinas. So, kailangan sertifikado rin kami ng CAAP. Yeah. Wow, bro, that's a big shoe to fill. Grabe yung pagiging, yung accountability ng isang mekaniko. Right? So, napaka-delicate. Hindi lang naman siya, brother eh. Hindi lang naman siya FAA, EASA, and CAAP. Meron din kami ibang mga certificates from the other countries. For example, UAE, Australia, Korean, UK, para makapasok din yung aircraft nila, and then mare-repair din namin, maayos din po na. Oh, okay. So in other words, kung hindi kayo licensed doon sa country na kung saan man nagmula yung airline, so parang hindi nyo siya magagalaw, ganun ba yun? Hindi kami authorized na mag-repair ng kanilang eroplano kasi hindi kami sertipikado, hindi kami certified. Hindi kami approved sa kanila. May mga audit yan eh. May mga series of audits, then pag pumasa kami sa standard, i-renew yung aming certificates. Okay, now I know. Thank you so much, bro, or Lino, doon sa mga info na yun. By the way, so Lino, we have questions here from our viewers or listeners. Okay, and some of them know who you are, and they actually admire you, bro. Okay, and here's your question number 1, Lino. Okay, is it okay? Okay, thank you. So ito, what are the benefits of working on this field, and what makes it unique from other profession? Okay lang ba Tagalogin ko? Oo naman, Tagalog tayo, sir. Oo naman. Walang problema.
Very unique kasi nung pinasok natin yung field na to, konti lang ang nakakaalam at saka konti lang yung mga aviation schools dito sa Pilipinas. And then very unique kasi yung pagpasok mo din sa field na to is very special. Kailangan kailangan talaga medyo mahirap siya pero kailangan kailangan gawin mo yung best mo para makapasok ka dito sa field na to eh. So, nung the time na nung nakagraduate ako ng college, so mahirap para sa akin na mag-apply sa industry na to. Nakailang resume ako na pagpasa. Then, blessing in disguise na natawagan ako dito sa company na to. And then, ito yung first job ko. Very unique kasi konting company pa lang na itata yung maintenance, repair, and overhaul dito sa Pilipinas. And, konti pa lang. So, siguro, ang pagkakaalam ko, 3 pa lang ang alam ko na wide body aircraft, saka ng mga narrow body na pwedeng mag-repair, maintenance, repair, and overhaul dito sa Pilipinas. Konti pa lang. So, kapag nakapasok ka dun sa company na yon, magkakaroon ka ng mga trainings, skill. Magkakaroon ka ng skill talaga. Para yung sa mga pagre-repair ng eroplano at pag-overhaul ng eroplano. Okay. That's unique. Oo nga, yeah. That's make it, napaka-unique naman talaga. Sobra. Diba? Meron tayong follow-up question dito sa ating viewers. Sabi nila, ano yung narrow body tsaka yung wide body ng eroplano? Kasi mukha naman pare-pareho, di ba? Kung titignan mo, magkakamukha naman sila, pareho ng itsura. Ano yung pinagkaiba ng wide tsaka narrow body, Lino? Mga narrow body, bro, yung mga nakikita nyo sa Cebu Pacific, Philippine Airlines na mga maliliit na eroplano. Kung nakapasok ka ng eroplano, kung nakapasok ka mismo sa cabin ng eroplano, isang aisle lang siya. Tapos, mga rows of seats, yan, narrow body ang tawag. Kapag dalawa yung aisle, that's what we call wide body. Oh, okay. One of the example ng wide body aircraft is Airbus 330, 340. Dalawang aisle siya. So, basta dalawang aisle. Meron siyang row sa gitna. Yan, in between ng dalawang aisle. Tulad ng narrow body, isang aisle lang siya, tapos ang rows ng mga upuan niya is sa gilid lang. Narrow body and wide body, yun ang pagkakaiba. So yung parang typical na pag sumakay ka ng bus kasi isang aisle tapos yung hawakan na, di ba? Ganun ang bus eh. So, kapag sumakay ka ng bus, yun ang example ng narrow body kasi isang aisle lang siya. Oh, okay. Okay. So, basta wide body. Ang dalawang aisle, wide body na matatawag. Okay. Nice. Good. Thank you so much, Sir Lino. Napakalino ng explanation. So, yung next question natin, Lino, is medyo may pagka-personal. Pero it's up to you kung gusto mong sagutin or not. If not, I'll just move on to the other question, okay? Pero just please let me know, Lino, okay? So your third question is, can you tell me about your childhood experience? What what influenced you to pursue this career? So medyo tamang pagkabata to. Is it ba na talagang nung pagkabata mo, gusto mo na magmekaniko or paano nagsimula? Actually, nung bata ako, gusto ko maging piloto. Piloto talaga. Actually, dalawa yung gusto kong course. Aviation and maritime. Marine engineer. Marine, yeah. Seaman. Ayan. Nung sa yearbook ng high school ko, ang nakalagay marine engineer. Pero kung pwedeng magdalawa yun, pwedeng pilot sa marine engineer. Hindi naman kami mayaman para makapag-aral sa pilot sa flying school. Alam niyo naman na napakamahal na tuition fee. So,
may nabasa ako sa dyaryo nung high school. Meron palang aircraft maintenance technology. Oh. Actually, aircraft maintenance technology ang nabasa ko. Hindi avionics. Avionics. Sabi ko, kukunin ko to. Ito yung mga siguro bagay sa akin kasi mahilig ako magbutingting. Mag-repair-repair. Yes, oo. Oo. Then, sabi ko, sige, try ko. Then, dalawang school yung aking in-exam. Isa para sa marine engineering, at isa para sa aviation. Naunang pumasa yung sa marine. So, medyo nalungkot ako. Parang ang tagal yatang lumabas ng resulta dito sa aeronautical school na pinapasokan natin. Okay. Pinapasokan ko. Pero nung siguro mga late na lumabas yung result ko, pasado naman ako. Then, in-interview ko ng guidance counselor ng school, ng aeronautical school na pinasukan ko. Sabi sa akin, bakit hindi mo subukan mag-AVP? Ano po yun? Sabi ko. Ano siya? Avionics Technology, Aviation Electronics Technology. So, AVT pa nga tawag, sabi niya ng guidance counselor And sabi niya, very unique yung course na yun. Tapos, it's about electronics, ganon, mga computers. So, ako na parang nag-change ako ng parang exchange of heart. Instead of aircraft maintenance technology, ang pinasok ko yung BSAET, yung Aviation Electronics Technology, o yung tinatawag nating avionics. Mm-hmm. So, pagpasok ko nung college, siyempre hindi naman kami mayaman before. Namatay yung father ko, high school pa lang ako. So, ang mindset ko nung time na yun is makaahon kami sa hirap. Makapag-ano rin kami, makapagtapos ng pag-aaral. Yung damit ko nung college is napaglumaan na, yung uniform ko nung high school, yun yung naging uniform ko nung college kasi parehas lang eh. So, mahirap talagang. Tapos, di ako nagpapabili ng mga bags. Nire-repair ko lang yung mga bags ko. Kasi nga, alam ko naman na kung ano kami noon. Pag sumikapan naman, tapos naman, at saka very thankful ako sa mga classmates ko ng college. Kasi matatalino sila. Matatalino yung mga classmates ko nung college. And, dahil sa kanila, nagpursige rin akong mag-aral mabuti and then nakatapos ng pag-aaral. Siguro ang maganda sa amin, ng mga classmates ko nung college is may mga pangarap. Pare-parehas kami ng pangarap na makatapos and same time makapasok sa industry. Siguro, pare-parehas kami ng mindset nun. Sabay-sabay kami nakatapos. Yung mga classmates ko, very successful na rin sa industry, and then I'm very happy for them na nandun na sila nandun na rin sila sa field sa industry, sa aviation industry. Yun. So Lino, baka pwede namang i-shoutout kung sino sila dyan para malaman naman natin, diba? Kahit yung first name lang. Actually, napapasalamat ako dun sa sa mga classmate ko nung college. First, ang una akong nakilala nung college is si Earl Robles. Siya talaga yung unang, tapos, ikaw. Yan, ikaw. Tapos, yan, dire-dire sina Hasmin, sina Janice, sina Aideen, sina Mau, saka si Mariel, yan. Sina William, Chu, si Maurice, si Pelobelio, Dionisio, yan. Si Leo, Bayona. Yan. Tapos nung mag-4th year na, dumami na kami. Dumami na yung circle. Dumami na kami. Sa circle. Oo. So, ayun. Siguro nagtiyaga din talaga, nag-aral mabuti para marating yung pangarap namin makapasok. Pangarap na makapasok sa industry.
Oh, grabe. That's a good example lang talagang pagpupunyagi tsaka pagka may pangarap ka sa buhay talaga, pagka yung mindset mo is ito talagang mangyayari at mangyayari, di ba? Oo. Kapag ang mindset mo talaga is makapasok sa industry at saka sa industry na gusto mong pasukan, kahit anumang field ng pinapasukan, ng gusto mong pasukang field, ang nagpursige ka talaga, nag-aral ka mabuti, and then kasama na yung pananalig sa Diyos, dasal, then magkakabunga rin yung mga pagsisikap natin. Alright, nice. That's napakaganda ng sagot ni Lino. Nakaka-motivate, Sir Lino. Salamat sa sagot mo. So anyway, your next question, Lino, sabi dito, how are those aspirations or dreams evolve throughout your life? So parang, alam mo na, paano talaga yung nabuo talaga yung pangarap, lahat? I mean, syempre, andun tayo sa pamilya, gusto makaahon sa kahirapan, but is there more other than that? Kung bakit nakafocus kasi ako sa doon lang talaga sa makaahon kami sa kahirapan during that time. Kasi siyempre pag ako ay nagkatrabaho na, makakatulong na ako sa family. Then same time magkakaroon din ako ng fulfillment sa sarili ko na nakapasok ako sa industry na gusto kong pasukan, sa aviation industry. Galing. Feeling na nung pagpasok ko naman sa industry is sa aviation industry, konti pa lang din naman ang nalalaman ko sa pagiging avionics. Lang naman din talaga, kailangan talaga pag nandun ka na sa aviation industry, pag sumikapan mong matuto sa trabaho, from paghahawak ng mga measuring equipment, paghahawak ng mga tools, kailangan. Yan. Mahalaga yan. Hanggang sa troubleshooting, pagbabasa ng mga wiring diagrams, schematic diagrams. Yan yung mga Pero syempre, step by step yan. Step by step siya. Kapag maganda naman yung uga, kasi nagsisimula yan sa character building. Kung maganda yung working attitude mo, yung skill level mo tataas. Parang inisip mo, marami pa akong dapat matutunan. So, you keep asking questions sa mga lead man, sa mga team leaders mo. Paano po ba to, sir? Paano ba gumagana to? Ganyan. Pag you keep asking questions, parang pumapasok sa isip mo, ganito pala yan. And napakaswerte ko rin kasi sa company pinasukan ko kasi nagbibigay din sila ng mga type training, aircraft type training na makakadagdag ng knowledge sa iyo na magagamit mo rin sa trabaho. Specific aircraft type na magti-training ka talaga para dun sa aircraft na yun. Binibigay ng company yun sa iyo para magamit mo rin sa trabaho. Magkaroon ka rin ng knowledge, skills sa trabaho. Okay. So, ano nga pala, Sir Lino, matanong ko na lang din, ilang taong ka na sa company na pinapasukan mo ngayon? 21 years. Oh my God, 21 years. Since 2002. 2002. Pero naging trainee muna ako nung 2001. Then, naging probe na ako noong 2002. Pero Lino, bro, I mean, your story is amazing. That's a fact. Pero, paano, what made you stay in the Philippines? Kasi alam ko, maraming mekaniko nag-aaral, may pangarap mag-abroad Pero ikaw, iba yung sayo Parang,
ayaw mo umalis ng Pilipinas, pero ano mo yun, bakit gano'n? Meron ka bang mabigat na dahilan kung bakit, kasi alam naman natin, pag umalis ka ng, ng Pilipinas, punta ka ng abroad, andun lahat ng andun lahat ng pera, di ba? Andun lahat eh. Kikitain mo lahat siguro mga times 5 or even times 6, di ba? Pero, ano yung mo, yung motivation mo, bakit hindi ka umalis ng Pilipinas? Number one is, siguro, walang magbabantay sa nanay ko. Walang dadalaw sa kanya. Kasi ako ngayon nakatira na separate na kasi. Yung pagdalaw sa kanya, pagkamusta sa kanya, yan. Kapag kasi nag-abroad ako, doon na siya makakamusta ng personal. Hindi ko makikita kung anong totoo niyang kalagayan. Kasi gusto kong nakikita siya, nakakausap ko siya talaga ng personal. Para maramdaman ko kung ano yung kanyang kailangan at ma-provide ko rin. Pangalawa, siguro, masaya pa ako dun sa trabahong ginagawa ko. Masaya pa, may fulfillment pa ako dun sa company pinapasukan ko. Sa trabaho meron ako ngayon, okay pa naman ako. Kasi meron akong ugali na siguro very unique na talaga. Meron akong yung tumatanaw ako ng utang na loob. Yung loyalty, meron akong sense of loyalty sa isang yung binigyan mo ko ng pagkakataon na makaahon sa hirap, same time makapasok sa industry, binigyan mo ko ng trainings, binigyan mo ko ng skills, binigyan ako ng tapos siyempre hindi ko siya basta-basta bibitawan. Yung loyalty ko nandun pa rin sa company sa mo. Company. Kasi kahit offeran pa ako ng ganito, siguro magdadalawang isip. Hindi ako yung closed doors. Pero nandun pa rin yung pagtanaw ko ng pasasalamat. O utang na loob dun sa company pinasukan. Wow, grabe. Una-una pare, napaka... Actually, ito brother. Yung ang sinasabi ko lagi, pag mag-a-abroad ka, magpasalamat ka dun sa... Matuto ka magpasalamat dun sa iiwanan mo. Hindi ka magiging ganyan kundi dahil sa kanila. Exactly. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi ka nanggaling dito. Matuto kang magpasalamat, gratitude mo dun sa pinanggalingan. Not just words or not just by emails. Parang by heart, pasalamatan mo sila. Thank you sa lahat. Hindi ako makakarating dito, hindi ako makakapunta dito sa paroroonan ko, hindi dahil sa inyo. Yun lang. Yun ang lagi kong ina-advise dun sa mga sa mga tropa ko. Well, yun ang lagi kong huwag mong sisiraan, huwag kang magsasalita ng negative. Kasi it will reflect your character, your personality. Huwag kang magsasalita ng negative. Kasi ganyan, magsasalita ka ng negative sa tao. Sa tao na lang. Mm-hmm. Kasi it will reflect your personality. Kung matalino yung kausap mo, mag-iingat ako sa iyo. Kasi pwede mong gawin sa akin yan. Exactly. Yes. Nagsasalita ka ng negative sa tao o kaya sa company. Ako pwede, baka mamaya pagtalikod ko, ako naman ang bibirahin mo. Medyo lalayo ako sa iyo. Mahirap yung gano'n. Pero pare, napakaganda nung sinabi mo and talagang tagos sa yun Tagos yun pare, tagos dito yun. Lalong-lalo yung sinabi mo sa yung sa puro tayo kasi kasi brother,
Sa panahon ngayon, puro tayo reklamo. Puro tayo reklamo sa ganito, bakit ganyan, ganyan. Nakakalimutan natin magpasalamat. Oo. Nakakalimutan natin magpasalamat sa mga natatanggap natin. Oo. Mga blessings, yes, tama. Yun lang sa akin yun lang naman yung sa side ko. Pero tama naman, Sir Lino. As in talagang solid yung kung ano, yung reason mo, yung dahilan mo kung bakit nandito ka sa Pilipinas is napaka hindi ko kumbaga parang hindi ko ma-explain yung laki nung pagmamahal mo sa nanay mo, pare. Sobra yun, pare. Solid yun, pare. Ayaw mong umalis ng bansa kasi wala magbabantay sa sa nanay mo. Sana lahat tayo ganyan ang mindset, 'di ba? Sana lahat ng tao ganyan ang mindset katulad sa iyo kasi ngayon parang may makikita tayo sa TV, nanay nga nila pero 'di ba kung kaano naman nila bastusin or i-bash, ganun lang din. So sana marami nakikinig sa atin ngayon and narinig ko kung ano yung sinabi mo, napakaganda sinabi mo, Sir Lino. And sana meron silang mga realization doon sa mga sinabi mo, which is napakaganda, pare. Thank you so much na nasabi mo yung bagay na yan, Sir Lino. Okay, so by the way, Lino, pwede tayo mag-shoutout dito kasi yung next question dito is more on were there any significant role models doon sa habang binabaybay mo yung career nung na pagiging avionics engineer? So sino yung mga mga professors or talagang mentors or meron ka bang doon muna tayo sa mga mentors mo, Sir Lino. Pakikwento yung yung mga tao na naging part ng success mo. Nung nasa company na ako, siyempre naging role model ko yung unang crew chief ko, unang team leader ko. Kasi maganda yung kanyang working attitude. Dedicated talaga siya sa trabaho. And then talaga, hindi niya binibitawan yung trouble ng eroplano. Talagang iniisip niya paano masosolve. Gusto ko yung ganyang attitude, sabi ko. Gusto ko yung ganyang attitude, yung hindi sumusuko pag may trouble. Pag may trouble yung eroplano, merong dapat i-troubleshoot. Talagang pinag-aaralan niya. Babasa talaga siya ng mga diagrams, mga wiring diagrams. Nag-aaral, tapos kinakausap niya ako, kinakausap niya kami. Yan yung magandang yun yung parang naano ko sa kanya. Yung parang, siguro masasabi natin role model para sa yung sa kanya ko siguro yung working attitude. Yung attitude. Siya yun. Yung unang team leader ko, Filipino. Baka pwede namang name drop. Shout out. Name drop. Sir Delio De Los Santos. Okay, Sir De Los Santos, thank you so much for training Lino. 'Di ba? Meron tayong Lino ngayon na solid ang experience at balita ko is talaga namamayagpag sa industry. Meron pang isa, meron din akong isang crew team leader na siya naman ang nagturo sa akin ng mga documentation sa aircraft. Siguro yung paano maging mabusisi sa pagpapasa ng pag-fill up ng mga tags, mga serviceable tags, saka yung proper documentation, pagsasagot sa mga aircraft documents. Madam Letty Banog-Banog. Madam Letty, wow, shout out! Madam Letty Banog-Banog. Thank you po sa mga pinuro niyo po sa akin, Sir Delio. Thank you po sa inyo. Wow, grabe. Thank you, Sir Lino. Anyway, so your next question, Sir Lino, sabi dito, meron tayong viewer dito from Marikina daw siya. Okay, but I'm not sure where in Marikina. Pero sabi dito, what are the biggest challenges you face growing up and how they influence your approach to life and work? So, medyo, pagkabata, alam mo yun, parang dinala mo hanggang ngayon
sa medyo adult level? Puro yung kasi from Marikina to Pasay, yung school, di ba? Yung eskwelahan na lang. Parang yung challenge yung pagko-commute, ang hirap, di ba? Traffic, pagpasok mo sa So, Sir Lino, school. stop po na kita. So, this is around what year? Siguro around 1997 to for 4 years degree, yung degree course natin na sa aviation, yung from 1997 up to 2001. Siyempre 4 na taon tayong nagko-commute from Marikina to from house to Marikina to Pasay. Ganon. Grabe. Traffic. Sumasabit ka sa jeep. Tapos mausok sa bus. Konti pa lang yata ang aircon ng time na yun. Wala pang MRT. So wala pang MRT. Guys, by the way, Lino is a good friend of mine. 1999 yata ang nagkaroon ng MRT. Yeah, around 1999, yes. So from first year, which is 1997 to 1999. Traffic nun. Walang MRT. Oo. Sa EDSA pa lang, pag-out sa klase ng 3 p.m., nakakarating ako ng bahay alas 7 na ng gabi. So that's dahil sa traffic sa EDSA. Sobrang traffic. Traffic sa EDSA, oo. So, ganun yung dinaanan namin traffic, guys. So, kung kayo naiinip sa traffic for about an hour or 30 minutes, imagine nyo yung time na kung saan kami nanggaling, di ba? 4 hours traffic. So, sobrang haba ng biyahe. Sobrang tagal. Meron nga time, brother, na meron kaming exam. Hindi ko nakalimutan ko na anong subject yun eh. Nalalita ko ng pasok, hindi ako binigyan ng consideration ng instructor. Huwag na natin i-shoutout to. Huwag na natin i-name drop. Nakalimutan ko na pangalan. Honestly, nakalimutan ko na yung pangalan ng instructor na yun. Sabi niya sir, traffic po talaga, galing akong ganito. Sabi, ako galing Bulacan eh. Malis ako na maaging. Yun, talo ko. So, nagbayad ako ng nagbayad ako ng parang fee para makapag-retake ng exam. Okay. Nakapasa. Grabe, those were the days, Sir Lino. Those were the days. Ang mga challenges talaga. Kaya yung uniform ko na luma na, pagdating sa eskwelahan, So, gitata na yan, pare. Iba na yung kulay talaga kasi may combination na ng usok. Yung mga usok talaga, yung grabe. Kasi salo mo eh. Salo mo lahat. Saka salong-salo mo. Sa pag-uwi mo. At saka, parang nagtatrabaho na ako ng time na yun eh. Kasi layo ang layo. At saka, those days, pare, naalala ko, minsan may budget tayo, minsan wala. So, kadalasan kasi, even, ako sa part ko, minsan wala din eh. So, wala kang choice, kundi, sumakay ng ordinary bus, which is talagang salubo lahat ng polusyon ng EDSA. Di ba? Pag naki-aircon ka, kumakasakay ka man ng aircon, bro, yung amoy naman ng aircon, amoy gasolina. Hindi mo maintindihan. So, nakakahilo din talaga. May time nga na lumabas na talaga ako ng bus kasi sorry for the word, parang dumuduwal na ako sa hilo. Oo. Oh boy. Pero awa ng Diyos, bro, sa biyahe ko from house to the school, hindi ako nakaranas ng hold up. Siguro, nung nagtrabaho ka, na-snatchan ako. Pero yung hold up talaga na, tututukan ka. Hindi naman ako nakaranas. Awa ng Diyos. Yan yung mga struggle nung kabataan, yung college days natin. Okay. Yep, Sir Lino. Ay, okay. So, yung commute na dinaanan natin, di ba, back in the days is talagang napakahirap talaga kasi nga wala pang MRT nung time na yun eh. So, yun. Naranasan ko pa bro na naranasan ko pang sumabit sa jeep mula Cubao
hanggang bahay. Tapos grabe yung traffic. Hindi ba malayo yun? Sobrang layo nun, Cubao to Marikina? Sobrang layo. Oh, yes. Kung kung susumahin mga 1.5 hour during that time. Tapos nakasabit ako sa stribo. Gilid. So grabe yun. Ay, struggling talaga yung panahon na yon. Pero di ko nakakalimutan kasi Oo naman, syempre. alaala yun. Yung marilay natin yan. Diyan tayo nahubog eh. So, Siyempre. anyway, Sir Lino, yung next question natin dito, syempre, alam na natin yung challenges mo nung nag-aaral hanggang sa makatapos. But what about the challenges nung nasa airline ka na mismo? Nung nasa company ka na? First, nung siguro mas maganda, unahin natin sa pag-apply pa lang. Pag-apply, oo. Sa mga companies natin, syempre. Sa mga companies na gusto nating pasukan sa industry. Nung 2001, syempre maraming mga fresh graduates na gusto rin makapasok sa industry. So ano yan, unahan yan. Maraming mag-a-apply dyan. So syempre, kailangan ka rin, papasa ka rin ng maraming resume. Siguro nakasyam na pasa ako ng resume sa different airline companies, and ay dun sa pinasukan ko ngayon, siguro nakatatlong resume ako nun. Ang system nga niyan iniiwan lang sa guard yung mga resume at saka yung mga attachment ng mga diplomas, transcript of records, yung mga OJT certificates, naka-attach siya sa resume mo. Sa tagdag credential din kasi yun eh. So pinapasa siya sa security guard. Kasi yung security guard na magpapasa sa HR. So yun, maraming beses na ganun. At may time nga na may pinasukan akong in-applyan akong airline company. Ang sabi nga niya, yun nga, ang tinatanggap nila is engineering course, which is aviation electronics engineer. Eh, syempre pinaliwanag ko na engineering subject naman yung tinake natin. Yung tinake ko nung college. Iniba lang yung pangalan, Aviation Electronics Technology. Hindi na Aviation Electronics Engineer. So binago lang yung pangalan pero sa yung curriculum hindi nakinig. So na-down ako doon. Pero hindi pa rin ako sumuko. Continue pa rin ako sa pagpasa ng mga resume. Until such time na yun, tinawagan ako ng company ngayon, yung presyo na pinapasukan ko. Tawag sa akin, exam ako. Pag-exam ko, I'm pressure. Sa first set, hindi ako nasagot ang mga items. So, kabado ako. Bakit hindi ako matawag? Oo. Pero very blessed pa rin. Awa ng Diyos, natawag yung pangalan ko. Actually, number eh. Yung apelido ko, nagre-represent sa number. Yung tinawag yung number na yun, ako yun. So, nung set B na, yung set A na ipasa ko, yung set B, sineryoso ko na talaga kasi na yan. Time pressure, alam ko na yung style ng entrance exam. Then, simula nun, smooth na yung exam, okay na siya. Kahit sa interview ako ng HR, okay naman. Tapos yung sa training, meron yung sinabi ko kanina na pumasok kami sa training program ng company na 6 months. Merong isang subject doon na basic aircraft course. Sa basic aircraft course, kailangan hindi ka bumaksak ng 3 beses. Pag bumaksak ka ng 3 beses, terminated ka. So, grabe yung pressure. Kailangan maipasa namin lahat yung mga subjects doon sa basic aircraft course. Oo. 2 months yun na basic aircraft course na yun. Yung basic aircraft course na yun, 2 months yun na lagi kaming talaga nag-aaral noon. Kailangan maipasa namin. Awa ng Diyos, nakapasa naman. Hindi naman ako bumaksak. Yung grupo namin, yung batch namin,
walang bumaksak. Nice. Kasi siyempre, very fortunate, very blessed kami na walang bumaksak. So, ayun, the rest is history. Hanggang sa kung ano meron ako ngayon, yun yung mga, dahil yun sa mga challenges, mga nangyari din. What about sa Sir Lino, yung mismong personal experience sa trabaho na mismo? Ano yung mga pinaka-challenging na mga moments na talagang hindi mo makakalimutan talaga? Definitely yung mga trouble sa eroplano. Yung tipong lilipad na yung aeroplano, naka-schedule na siya for fly-out sa aeroplano, yung aeroplano lilipad na. Tapos may biglang bubulag ang mga trouble, bigla kang pasya-shock. Bakit tumitaw to? So, magagawa na lang namin tumingin ng i-defer. Ayun, medyo technical eh. I-defer namin yung fault. In other words, or parang easy term, pag sinabing defer, ano yun? Titingnan namin kung yung trouble ay go, no go, o go if. Depende kung anong category siya. Kung go item siya, anong category? Category A, category B, category C, category D. Kung non-MEL siya, okay lang. Pwede siyang paliparin. Pero kung MEL siya, anong category niya? Yun, may mga category kasi siya na mga troubles na. Kapag category A, kailangan mga rectify mo siya sa next flight o mayroong specific na araw na kailangan i-rectify mo siya. Diba? So paano kung immediate yung trouble? Makakalipad ba yung aeroplano or hindi? Titingnan namin kung siya, airworthy o yun nga, kung MEL item, MEL item o kasi makikita mo sa MEL kung yung lumabas na fault na yun kung flyable o non-flyable. Kapag kailangan i-rectify mo siya or else hindi makakalipad yung aeroplano, kailangan namin siyang i-rectify bago siya paliparin. So, delay yung flight. Yeah, ganun ang mangyayari doon. Oo, yan yung mga challenging namin. Kasi siguro, lahat siguro nagtatrabaho sa industry na pinapasukan ko rin, siguro yun yung isa sa mga challenges nila, yung tipong palipad na yung aeroplano, may biglang bubulag ang trouble. Oo. Hindi mo alam kung saan nanggaling. Tapos, nandiyan na yung piloto. Papaliwanag mo sa kanya, ito po, ganyan, yan. This is a category A. Pero ang decision kasi kung papaliparin yung aeroplano, nasa piloto. Kung gusto niya paliparin ng aeroplano, nasa kanya ang final say. Pilot in command lagi. I see. Oo. Grabe Yun. Papaliwanag mo sa kanya, i-convince mo siya na category ganito, category D. So, syempre, dapat may parang form of waiver na sinabi ko, ito, ganito. Pero ikaw, since you're the pilot, you have the command to, you have the say, or, di ba? It's your call. Siya. Oo, call niya yun. Tapos, halimbawa, pumayag naman siya na hindi pa ng aeroplano dahil kahit na may trouble, tapos category, meron naman siyang mail category, tini-tech plug yun, pinapasok yan sa tech plug. Tech plug, merong tech plug kasi ang mga aeroplano. Mga airline, meron siyang tech plug. Aircraft tech plug, pinapasok siya doon. Tapos, pagdating sa destination, babasahin niya ng mga mekaniko doon, ita-try nilang i-rectify yun. Kasi may araw kasi yun na dapat i-rectify mo yung trouble. Di naman ura-urada, i-rectify mo agad. For example nga, merong 3 days, merong 10 days, merong 150 days. Depende sa category. Depende sa category. So, Sir Lino, hindi ba pwede yung since may trouble, pwede bang sumama ka na lang sa akin sa flight? May nangyayari bang ganong instances? Sa line maintenance yun. Sa line maintenance kasi, merong tinatawag na flight mechanic. Flight engineer. O, tawag nila dun. Flight mechanic yata ang tawag dun. Okay. Kasama siya sa flight. Oo, kasama siya sa flight. Bine-verify niya kung ano yung mga trouble. Doon mismo sa flight, sa cruising altitude ng aeroplano, tinitingnan niya.
At kung kaya niyang ano ba, mayroong trouble sa destination, pwede niyang tawagan yung nasa Pilipinas. Ito yung trouble, kailangan namin ng pyesa, dala kayo. Oh, I see. Okay. One more Kaya thing. Kung wala namang trouble, balikan siya. Balikan siya. Malamang. Balikan. Manila, Cebu, tapos Cebu to Manila, balikan siya. Ganon. Sir Linz, follow-up question. Okay. Was there a point sa career mo na parang nag-isip ka na parang ayoko na yata ituloy ito ah? Nangyari ba yung situation na yan or hindi? Solid ako, gusto ko tong profession na to, itutuloy ko to. Kaya hindi sumagi sa isip ko na mag-change ng course o mag-change ng field. Hindi ako sumuko. Lalo na nung pahirapan magpasa ng resume during that time, hindi talaga ako sumuko. Maraming mga open opportunities outside the industry. Pero hindi ako nag-try na sumubok doon sa ibang industry kasi nakafocus din talaga ako sa aviation. Yung talaga yung gusto kong pasukin eh. Ito talaga yun. Yun. Hindi sumagi sa isip ko yun. Good. So, parang base sa kwento mo, Sir Lino, parang napaka-busy ng buhay mo, no? Babiyahe ka ng malayo, tapos uwi ka ng gabi, alis ka ng umaga. Paano mo binabalanse yung buhay mo tsaka sa personal or sa family? Nung time na nag-aaral ako, naintindihan naman ako ng mother ko. Gabi na ako nakakauwi. Pag uwi ko naman ng bahay, nag-aaral pa rin naman ako eh. Bago ako matulog eh. Minsan tinatanong ng mother ko saan ka galing? Nasa library. Kasi di pa uso yung Google nung time na yun, di ba? Yeah, library. Alam naman, may mga encyclopedia, yung mga may assignment tayo sa electronics o sa anong subject pa? Basta libro. Kung pa sa aviation subjects, pupunta ka ng library. Tapos, hihiram ka ng libro na sa tingin mo, yun ang makakasagot ng anong sa assignment mo. Research. Manual. Research ka. Ng hapon. Ayun. Pero nasa trabaho ka na, syempre, stress sa trabaho, di ba? Hanggang bahay ba dinadala mo yung stress? Or paano mo siya binabalanse, Sir Lino? Kapag may asawa na ako, family time kasama ang misis ko, nag-ano kami, yung nagdi-date yan pag day off. Hanggat maaari, meron akong quality time kay misis, binibigyan ko. Kahit naman sa work, after ko ng work, tinatry ko pa rin yung best ko na tulungan siya sa mga gawaing bahay. Minsan, saliwa kasing schedule namin ni Mrs. sa work eh. Iba yung schedule niya eh. Minsan, kapag naka-work from home si Mrs., ako naghahanda ng pagkain. Kakain kami sabay. Mga ganon. Kasi gusto ko lang kapag magdi-dinner ako, kasabay ko siya. Gusto ko ganun. Kahit na busy ako sa work, gabi ako umuwi, kasabay kami kakain. Sa may time, quality time ko yung misis. Siyempre, nawawala na rin yung stress sa trabaho pagka magkasama na kayo, di ba? Siyempre. Siyempre. Kakawala ng stress yan. Good. Kung nagpupulitan na kayo ni misis, tapos di ba? Nagkakasara na. Tapos, yan, yung mga banding, yung kakain nga sa labas, non-sine. Yan. Kasama, rin yan, makakatanggal din talaga ng stress yan. Alright. Nice. Diba? So, para ba sa Sir Lino, alam ko medyo busy ka talaga. Now we're down to our last question. Okay. Yes. Well, hindi naman to talaga more of a question, pero finally,
what are your tips or advice sa mga future aircraft maintenance personnel pa natin? Mga para sa mga kabataan ngayon, iba na kasi yung panahon ngayon sa panahon natin eh. Ngayon kasi marami ng opportunities locally and sa foreign, marami na ring opportunities. Siguro ang masasabi ko lang, habang nasa college sila, nag-OJT sila sa mga companies na nag-OJT sila, aralin na nila yung mga ginagawa dun sa company na yun, sa industry na yun. Bawa, nag-OJT sila sa airline. Kung ano yung ginagawa dun sa aralin na nila para magkaroon sila ng familiarization. Ganon din kung mag-OJT sila sa katulad ng company na pinapasokan ko, yung aircraft maintenance, ibigay nila yung may tutulong nila sa trabaho. Kumaga, yung working attitude nila, ipakita na nila dun habang nag-OJT sila. Para kapag papasok sila sa field, mayroon na silang may familiarization na sila. Makapamiliarize na sila. And then, maraming opportunity nga. Then, kapag nabigyan sila ng training sa company papasukan nila, grab nila. Kasi, more to gain, nothing to lose. Mga bata pa sila, fresh pa yung minds. So, maraming papasok sa isip nila, mga knowledge about the aircraft system. At ang avionics sa aviation industry. Hindi lang sa communication, navigation. Malawak ang avionics kung tutuusin. Halos lahat ng chapters sa aircraft, mayroong avionics. Lalo na kapag Airbus ang hinahawakan ng eroplano. Fly-by-wire na po yung eroplano na yan. So, yung technology niyan medyo maganda na. Maraming avionics system dyan. At very exciting yan. Kasi marami kayong matututunan. Marami kayong experience na mararanasan dyan. O huwag kayong susuko sa inyong pangarap na makapasok sa industry. Kapag nasa college kayo, mag-aaral kayo mabuti. Maaari, mag-aaral, yung mga high school pa lang, papasok sa college, make sure lang na yung fundamentals nyo sa math ay, maayos. Kailangan maganda yung fundamentals, yung basics nyo sa math kasi pag pumasok kayo sa aeronautical subjects, sa aeronautical course, pa-aeronautical engineer man yan, aircraft maintenance technology man yan, avionics technology man yung papasukan yung course, maraming math dyan, maraming math subjects dyan. Kung maganda yung fundamental ng math nyo, ng high school, may apply nyo yan sa college. Yung trigonometry, analytic geometry, strength of materials, engineering mechanics, yung mga physics. Puro math yan. Pero kung maganda yung fundamental nga ng math mo, yung basics mo sa math, yung basic algebra mo, maganda, yung naalala mo pa yung mga yan, magagamit mo yan sa college. And then, kapag papasok ka na kung wish mo pumasok sa industry, huwag kayong susuko, makakapasok din kayo. Maraming opportunities dito, locally and foreign. Mag-grab kayo ng knowledge, experience, skills. Yun lang. Alright! Let's give it up to our Pinoy Maverick, Lino Obanya. Sir, thank you so much. Thank you so much for giving us this opportunity para makaharap ka at syempre makapag-share sa ating mga aspiring avionics mechanic sa Pilipinas. More power sa iyo, Sir Lino. God bless and ingat. Take care.
Thank you din. Thank you din, bro. God bless. Sa mga nanonood, mga nanonood ng kanyang YouTube channel, ng yung YouTube channel, God bless. Thank you sa inyo.